Welcome back dito sa C# Console Application Programming Tutorial Series. At dito hindi muna ako magtuturo ng panibagong topic. Gagawa muna tayo ng mga basic program exercises para ma-review natin yung mga natutunan ninyo dun sa previous tutorials. At para ma-discuss ko na rin yung mga nakalimutan kong ituro doon. Kung meron mang nanonood ngayon ng video na to na hindi pa nakapanood dun sa mga previous tutorials, panoorin nyo muna yun para madali ninyo masundan yung mga programs na gagawin natin dito. Basic pa rin yung magagawin nating programs at ang iba dito ay nagawa ko na doon or nituro ko na doon sa mga previous tutorials. Uulitin lang natin dito para mas lalo natin maintindihan yung mga programs na ginagawa natin. At kasama rin sa ituturo ko dito kung paano i-analyze yung isang problem para magawa yung program. Karamihan kasi sa mga nag-aaral pa lang ng programming, nahihirapan gumawa ng program kasi hindi naintindihan kung ano yung pinaka-objective or ano yung problem na gustong i-solve doon sa program. Sa programming, kailangan pag-ganahin natin yung ating analysis at yung logic natin. Then, of course, kasama din yung mga skills natin or knowledge natin about sa mathematics kasi may mga programs na related talaga sa mathematics yung mga ginagawa. Ibig sabihin may mga formula or may mga computation. So, mahirapan tayong gumawa ng isang program na mathematics related kapag kulang din yung knowledge natin dun sa isang area ng mathematics na gusto natin gawin ng program. Hindi naman kailangan na magaling talaga tayo sa mathematics pero dapat at least alam natin yung pinaka-basic. Then, alam natin gamitin yung mga formulas. Okay? So, ang unang gagawin natin ng program, basic lang yung adding two integer numbers. So, i-analyze natin. Kailangan natin mag-add ng dalawang integer numbers. So, dapat alam natin yung tinatawag na integer. And of course, alam natin paano mag-add ng numbers. So, karamihan naman sa atin, napaka-basic lang nito. Alam kung paano mag-add ng number. Okay? Kaya lang dapat naintindihan natin kung ano yung tinatawag na integer. So, based on sa napag-aralan natin previously, yung integer ay yung mga number na whole values. Ibig sabihin, wala silang mga decimal places or mga decimal points. Okay? Okay, sa C#, kapag gagawa tayo ng program, gumagamit tayo ng variable. When yung variable, it is a storage of data. So, lalagyan natin ng data. So, para makagamit tayo ng variable, kailangan natin i-declare muna yung variable. At sa pag-declare ng variable, may tinatawag tayong data type. So, ano yung mga data type? Example, yung integer, yung double, yung float, character. So, yung mga iba't ibang data type na pwede natin gamitin. So, pag nag-declare ng variable, kailangan isipin natin ano yung data na ilalagay natin doon para ma-determine din natin kung anong data type yung gagamitin natin doon sa program natin. Okay? So, dito, we are going to add two integer numbers. So, we have to declare two variables para mag-store ng integer numbers. So, ang gagawin natin dito, user-defined yung program. Ibig sabihin, mag-e-enter ng value yung user or tayo mismo na gumawa ng program. So, pwedeng tayo yung gumawa ng program, tayo din yung user. Okay? So, maglalagay tayo ng value dun sa program. Okay, to declare a variable, mag-start tayo dun sa data type. Since integer yung gagawin natin, so we're going to use the keyword int. Ibig sabihin integer. Then the name of the variable. Okay, so pwede tayong gumamit ng x, y, and z as a variable names. Valid naman yan. Pero, mas maganda kapag descriptive yung ginagamit natin pangalan or identifier doon sa variable natin. Okay, so instead na x, y, z, pwede natin gamitin yung number 1 for first number, then number 2 or num2, then yung sum, for example, since we are going to add two integer numbers. Okay, so nag-declare tayo dito ng tatlong variables. Okay, then ito naman na naka-green, ang tawag namin dito ay comment. So, this is a single comment, single line comment. Okay, so after that, ang gagawin natin is magdi-display tayo sa console that will tell the user to enter an integer number. Okay, so gagamit tayo ng console.write.
Okay, so dalawa ito, may console.writeLine, mayroon ding write. So pagkakaiba nila, kapag write yung ginamit natin, bawa enter an integer number, yung next na character, dito pa rin inline sa kanya, magdi-display. Yung writeLine naman, gagawa siya or magne-next line siya or mag-new line siya. So yung cursor mapupunta doon sa next line. Okay, so this is an example of an output statement. Magdi-display siya sa console ng enter an integer number. Next, we are going to execute naman a statement na mag-accept ng input ng user. So gagamitin na lang natin yung number 1 na variable. Okay, then to accept an input from the keyboard or dun sa console, gagamit tayo ng console.readline. So ngayon, nagkaroon ng error yung program natin. Ang sabi dito, cannot implicitly convert type string to int. Pag nagkakaroon ng error yung program, dapat babasahin natin. Alamin natin yung error. Para next time na mag-appear yung ganong klaseng error, alam na natin. Okay? So dito kasi ang console, yung data or yung input na nanggagaling sa console.readline, that is a string. Then, nag-declare tayo ng variable dito na integer. So, hindi pwede na i-directa natin i-store yung manggagaling kay console na string doon sa integer na variable. So, we need to convert the string into an integer. May mga methods na pwede tayong magamit kaya ng convert that to int32. Then, ilalagay natin sa loob ng method yung console.readline. So, nawala na yung error natin. Okay. So, dito part of the C# syntax, ang mga statement ay may semicolon sa dulo. Kagaya ng yung mga variables may semicolon sa dulo. Yung output statement, ganun din. Meron yung semicolon sa dulo. Same with the input statement, or this is an example of assignment statement. Kung magamit ng equal sign, so meron din siyang semicolon. Okay? Dito nga lang input yung magiging value ng variable. Okay, so kakopy ko na lang ito para mas mabilis. Same statement kung yung madi-display sa console, then babaguhin ko lang yung variable. So, number 1, number 2. Okay? So, this will store the second value na manggagaling dun sa console. Okay? And so, nakuha na natin yung values na nakapag-store na tayo dun sa number 1 and number 2. Ang susunod na gawin natin is yung process na, since we are going to add 2 integer numbers. So, to add 2 integer numbers, of course, kailangan pa rin natin ng variable sum equals to num1, number 1 plus number 2. Okay? So, simple process lang. Adding 2 integer numbers. Then, after dito, so, display na lang natin yung value ng sum. So, console.writeLine the sum. So, gumamit ako dito ng argument 0, then yung value ng yung variable na sum. Ibig sabihin nito, magdi-display siya ng the sum, then meron siyang space, then this one, dito naman madi-display yung value ng sum, kung ano man yung magiging result ng process na to. Then, console.read key para hindi agad ma-terminate yung program natin. Okay, so, natapos na natin isulat yung program natin. Kailangan natin i-try kung tama yung magiging output based dito sa program na ginawa natin. Okay, so click the start button. Okay, so ito na yung nag-display sa console, enter an integer number. So for example, maglalagay ako ng 25. Okay, after makapaglagay ng value, press the enter key. Okay, then it will be stored to number 1, yung 25. Then next is enter an integer number, so same statement lang. Then maglalagay naman tayo ng panibagong value, for example 10. Then after that, press the enter key, so we have 35. Okay, yan. So yung 25 na punta kay number 1, kinonvert niya muna from the console.readline kasi string ito, kinonvert niya into int 32. Then 10,
napunta naman kay number 2. So, the value of number 1 is 25. The value of number 2 is 10. So, sum equals to number 1 plus number 2, 25 plus 10. So, the value of variable sum is 35. So, kaya dito pag execute yung statement na to, the sum, and argument 0, madi-display dito yung 35. Okay? So, yung console.read key, para hindi agad ma-terminate yung program natin. So, maghintay siya ng key press. Okay? Yan. Hintay tayo ng any key. Ganun. Na-terminate na yung program natin. So, yun yung unang program na ginawa natin, yung adding to integer numbers. Ngayon naman, ang gagawin natin program ay yung compute the average. So, kapag gagawin natin yung program na to, dapat alam natin yung process paano mag-compute ng average. For example, ilimit lang natin sa 4 values. So, paano natin makukuha yung average ng 4 values? So, we have to compute first the total, yung sum ng 4 na values, then divide natin sa 4, saka natin makuha yung average. Yung manual process na yun ang i-apply natin dito sa program natin para makuha natin yung tamang output. Okay, so try natin gawin yung program using integer lang muna. Int num1. So, unang gagawin ko is naka-initialize yung mga values. Num1 is 4, num2 is 5, num3 is 7, num4 is 13, for example. Okay. So, hindi na natin kailangan mag-ask sa user to enter values kasi dito naka-fix na siya. This is a variable declaration with initial values. Next is the variable that will store the average. Okay? So, kapag kumukuha tayo ng average, possible na yung magiging average is may decimal point. Ibig sabihin, ang gagamitin natin data type is yung data na makapag-store siya ng may floating point. For example, yung double. Then, of course, yung pangalan ng variable, average na rin yung gamitin natin. Okay. Next is, construct na natin yung formula para makuha natin yung average. Average equals to num1 plus num2 plus num3 plus num4. So, kailangan natin kunin mo na yung total ng mga variables na to, yung mga values. Saka natin divide by 4. Okay? So, we have to include this inside the parentheses kasi mas mataas yung hierarchy ni division. Okay? Ni division compared dun sa addition. Para mabago yung order of operation natin, so we have to use the parentheses. So, gagawin muna nito is, add mo na yung mga variables na to, saka i-divide by 4. Okay, so let us try to display the average. Console, write line, average. Then, average. Okay, so let us run the program. Okay, so average is 7. Kung titingnan natin yung values, possibly, dapat may decimal point or may floating point. So, ang nangyayari dito kasi, integer yung nakuha nating result. Kasi dito, integer yung ginamit nating data type. Okay, try nating baguhin yung data type ng mga variables na to. Gawin natin double. Okay, so 7.25. Same values, pero kanina doon sa integer yung ginamit nating data type, so 7 lang yung kanyang nakuha. So, during dito sa double, nakuha niya yung 7.25. So, kasama yung decimal places or yung floating point. Okay? So, kaya yung pag gumagawa ng program, dapat i-analyze talaga natin kung ano yung data kung anong data type na gagamitin natin. Pero halimbawa, ang mga inputs talaga is integer lang na values, then sa process natin, gusto natin makuha pa rin natin yung decimal places. Okay, dito kasi, yung 7 lang yung nakuha, yung whole number, yung integer part lang. Para makuha natin yung floating point, kailangan i-cast natin yung magiging result nito. Okay? Casting is converting from
one data type to another data type. For example, dito, integer yung nag-result niya. So, ika-cast natin into double. So, gagamit tayo ng double. So, nakapalob sa parentheses. So, ibig sabihin, kung ano yung maging result nito, ika-cast niya into double. Kahit integer yung pagkakadeclare ng variables sa task. Okay, so try natin na rin yung program. Okay, so nakuha pa rin natin yung 7.25 na average kasi kinast natin. So, yung ganitong klase ng pag-convert, yung casting, gagana lang to from, like for example, integer to bigger data type yung double. Okay? Sa ibang klase ng data type, kailangan natin gumamit ng predefined method to convert from one data type to another. Okay? So, dito gumagana yung casting. Ganitong klase ng conversion. So, using this formula, nakuha natin yung average. Pwede rin, instead na ganito yung formula natin, we can declare another variable in sum. Yan ang gawin natin. I-store muna natin yung result ng addition process dito sa sum. Okay? Saka natin i-divide by 4 yung variable na sum. Okay, so try natin yung program. Okay, same output pa rin. Okay, dito nagdagdag na lang tayo ng variable and nagdagdag din tayo ng another line for computing the sum of these values or of these variables. Okay, so yun, nakuha natin yung average. Okay, so ngayon naman, ang gawin natin, instead na naka-initialize yung mga values, gawin natin user-defined. Ibig sabihin, mag-enter ng value yung user. So, tanggalin ko lang yung mga values ng variables. Okay? Yan. So, kung napapansin niyo, nagkaroon agad ng error yung program natin. Okay? Kasi walang value yung walang naka-assign value doon sa mga variables na to. So, kailangan malagyan natin muna sila para magamit natin dito sa process na to. Okay? So, user-defined yung gagawin natin. Okay, console.write enter a number. Okay, then let us use num1 for the first input. Since integer yan, so convert that to int32, then console.readline. Okay. So, copy and paste na lang. Then, choose the name of the variable. Okay. 4. And so, let us try to run the program. Then, ngayon, mag-enter tayo ng values. So, for example, 8, and 13, 15, and 25. And press the enter key. So, we have 15.25 yung average. Okay, so I hope na naintindihan nyo yung ginawa natin program dito sa compute the average. Nilimit ko na lang ng 4 yung values. So, pwede nyo try na more than 4 yung values. Then, of course, babaguhin nyo lang dito sa process to get the average. Kung 5 yung inputs, 5 din yung gagawin nyo dito.